Roads, responsibility, safety. Every day, millions of Filipinos travel, riding motorcycles, driving private vehicles, commuting on jeepneys and buses, taking the MRT and LRT, or simply walking along our roads. But as the number of vehicles continues to grow, so does the number of road accidents. Accidents that could often be prevented through proper knowledge, discipline, and effective law enforcement. Amid the challenges of road safety in the country, there are individuals who have dedicated their time, experience, and advocacy to promoting the safety of every motorist and pedestrian. I'm Angelique Lazo, and this is In Person. Ito ang In Person. Our guest tonight is a retired police officer, a longtime advocate for the rights and safety of motorists, and a respected voice on issues concerning road safety. Now, as the founder of the Road Safety Advocates of the Philippines, or RSAP, he continues to champion responsible driving, respect for traffic laws, and the improvement of safety on our roads. Please welcome in person retired Colonel Bonifacio Bosita. Good evening, Colonel Bosita. Thank you for joining us tonight. Good evening, Ma'am Angelique. At sa ating mga kababayan, good evening po. Opo. So, Colonel, bago po kayo nakilala bilang isang road safety advocate at dating opisyal din ng PNP, maaari niyo po bang ikwento ang inyong kabataan sa Quezon Province, no? Ano po ang hamon na inyong pinagdaanan habang kayo'y lumalaki? Actually, Ma'am, no, bilang anak mahirap, nung bata pa po ako, nakita at naramdaman ko, sorry, kung sa iba ay hindi sila agree. Nakita at naramdaman ko po kung gaano kahirap ang pamilyang mahirap. Ano pong gusto sabihin? Bata pa lamang po ako, nasaksihan ko ng discrimination. Diskriminasyon sa pagitan ng mahirap at mayayaman. Kaya yun po ang naging isang hamon sa katulad ko na ang lagi pong sinasabi ng aking ina nung nabubuhay pa, mag-aral kayo dahil sa bansa natin kapag mahirap at wala kang pinag-aralan, lalo kang aapak-apakan, kaawa-awa ka. Yun po ang naging hamon sa akin. Opo. Maaga pong lumisan ng inyong ama Yes. sa mundong ito. So naulila kayo sa ama at lumaki sa simpleng pamumuhay. Paano po nahubog ang inyong karanasan o mga karanasan ninyo sa inyong pananaw sa disiplina, sa paglilingkod sa publiko at pagtulong po sa ating kapwa? Ma'am Angelique, tama po kayo. 6 years old pala ako, namatay na ang tatay ko. At ako po ay lumaki sa bahay kubo. Literal na bahay kubo. Magsasaka ang aking ama at ina, magsasaka na walang sariling lupain. Porsyentuhan lamang. At dahil nga bata pa po ako nang mamatay ang aking tatay, ang madalas na sinasabi ng aking ina, maging mabuti sa kapwa, iwasan magsalita ng masama, dahil kapag nagsalita ka ng masama sa iyong kapwa, kahit anong gawin mo, hindi mo na mababawi yan. Nakasakit ka na. At mas mabuti raw na yung kapwa mo may ginawang masama sa iyo kaysa ikaw na may ginawang masama sa kapwa mo. Dahil may paniniwala po kami na wala daw matikas kapag nakatalikod. Kaya napakaganda po na maging mabuti sa kapwa sa lahat ng pamamaraan, mababa o mataas. At sabi po ng aking ina nung nabubuhay pa, kapag nakatapos kayo ng pag-aaral at mayroon kayong tauhan, subordinate, mahalin nyo sila dahil sila ang magmamahal sa inyo. So yung respeto dapat nandoon pa rin? Respeto po, kahit sino ka, kilala ka sa lipunan, mayaman o mahirap ka, basurero ka, kargador ka, dapat nandun ang respeto. Dahil in the end, pantay-pantay naman talaga lahat po tayo eh. Yes po, sa Panginoon nating Diyos. Sa mata ng Diyos and all of us, di ba, may accounting sa dulo po ng ating Yes po. buhay. Okay. Ito ho, no? Kayo pala yung nagtapos ng civil engineering, tama po ba? Bakit nyo kinuha yung civil engineering? Ano plano nyo? Masuno rin tayo sa parents. Ang sabi ng aking ina,
tularan ko raw ang aking kapatid na panganay na maging civil engineer. So, siyempre, masunod tayo, sunod tayo. Pero sa puso po natin, gusto natin public service. So, iniwan niyo po itong pagiging civil engineer nung nag-graduate kayo. Nag-practice ba kayo ever? Nung bata po akong engineer, nag-practice ako. At nung ako po ay, by the way ma'am, pumasok ako sa military service Yun na nga ho. 1988. At sa PNP, na-practice ko po ang aking profession bilang civil engineer. Naging engineer po ako ng PNP Region 3, Region 4, National Capital Region at ng Police Academy, Castañeda. Pero noong mga panahong yon, hindi po ako naging masaya dahil nga aminin natin ang totoo, talamak ang korupsyon. Sa PNP rin po. Yes po. At siyempre, bilang anak mahirap, nandun yung takot na dugo, pawis, mataw lang ang walang putik ng aking mga kapatid at magulang na nagsikap para ako makapagtapos ng pag-aaral. Napakasakit para sa kanila na masasangkot ako sa katiwalian. Kaya po, noong mga panahong yon, ang nararamdaman ko, parang halos lahat yata kaaway ko. Parang ako pa ang masama. Ano po ba ang mga gawain ng civil engineer sa loob po ng PNP noon? Noong, ang pag-usapan po natin noon, kasi noon hindi po ko yun pwedeng banggitin nyo ngayon. No? Noon Mahirap po. mag-speculate. Noon po ito Sige. Noong panahon po namin, no? Yung bang, parang andyan yung project, pero parang nahihirapan kang implement. Parang gusto na lang nakawin lahat. Ay. Ang hirap naman. Oo. Na sa mata ng iyong mga kasama, sa mata ng publiko, corrupt si Engineer Busita. Bakit po? Bakit may budget pero ganyan ang Itsura niya. appearance ng structure? Bakit ganyan? Ang daming question. Ano po? Hindi ka naman pwedeng magsalita against your superior. Ayun Against na. your... So, naipit kayo noon? yes po, actually, nagkakaso na rin ako sa ombudsman. Ano po? At alam nyo po, kaya ako ay naunawaan ko yung may mga kaso. Ang situation kasi, ma'am, kung ikaw ay mabuti sometimes, dahil hindi ko gusto ang ginagawa mo, ako ay masama, paparatangan kita Ayun na. Estilo yun ng iba Kaya sa sitwasyong ganun po, hindi mo na kayang tukuyin sino ang tama, sino ang masama. Unless na nandun ka sa loob at involved ka. Ikaw lang ang makakapagsabi. So, ginusto nyo na iwan na lang po yun para manatiling malinis po ang inyong karangalan at pangalan? Not only that, ma'am, kasi lang naniniwala ako, pag nagtiwala ka sa Panginoon nating Diyos, siya yung the best director ng ating buhay. At bagamat ako po ay naging official bilang professional civil engineer, may napakabuting general sa PNP na pinayagan akong makalipat sa PNP Highway Patrol Group. Pero pag tiningnan niyo po yung background ko, parang hindi ka akma sa PNP Highway Patrol Group kasi professional engineer ka. Tama, Okay, so naging HPG kayo? Highway Patrol Group, miyembro. Yes, ma'am. Ano po ang mga natutunan at nakita niyo po muna mga karaniwang problema nung time na yon sa pagpapatupad po ng batas din sa kalsada o yung mga batas trapiko. Ano rin po yung nakita ninyo at sa tingin ninyo ay nananatiling hamon pa rin hanggang sa mga panahong ito? Nung ako, ma'am, ay nasa Highway Patrol Group, nakita ko agad, araw-araw may namamatay na motorista sa kalsada. At bilang anak mahirap, nakita ko po na malaki itong problema. At nakipag-ugnayan po ako, Ma'am Angelique, sa DOH. At doon ko nalaman, libo-libong Pilipino pala ang namamatay sa vehicular accidents. At mahigit 60% dito, mga tatay. Mula sa ordinaryong pamilya. Bakit sinasabi ko po mula sa ordinaryong pamilya? Alam niyo naman po, mga kotse, mayroon niyang airbags, kung ano-ano pa. Unlike mga tricycle, jeep, motorsiklo, ng mga ordinaryong motorista, mahigit 60% sa mga ito, tatay. At base din po sa sarili nating pagsusuri,
ay average of 3 ang anak sa isang pamilya. So dahil libo-libo po ang namamatay sa road crashes at marami dito ay tatay, libo-libong pamilya ang lalong naghihirap. Bakit po? Alam na alam ko sa isang pamilya pag namatay ang tatay, miserable na ang buhay. Dahil siya po yung breadwinner, Yes pangunahing po. breadwinner. At alam ko rin, Ma'am Angelique, na kapag namatay ang tatay, mas malaki ang porsyento, masisira ang buhay at kinabukasan ng mga anak. At ako po, naniniwala lahat ng kriminal ay biktima. Kaya dahil po sa ganitong paniniwala, nagsisikap po tayo na maghandog ng libreng seminar sa mga motorista dahil naniniwala po ko ang kulang sa kanya education. At by the way, Ma'am Angelique, Opo. ang pinag-uusapan natin libo-libo, hindi iilan lang. Hindi ilan. Kaya naniniwala po ko, isa ito sa malaking problema ng ating bansa na dapat bigyan ng attention. At maaari, Ma'am Angelique, itatanong mo, Colonel Bosita, matagal ka sa PNP, nakita mo yung problema, ano bang ginawa mo? Ako po ay sumulat sa secretary ng DILG noong panahon yon. Sumulat din po ako sa Chief PNP. May Chief PNP rin akong kinausap. Mayroon ding governor na kinausap ko na malapit daw sa Pangulo. Meron din akong kinausap na congressman na sikat at inaasahan kong makakatulong. Isa po ang narrative ko sa kanila. Sabi ko sa kanila, Sir, libo-libong Pilipino ang namamatay sa road crashes. Mahigit 60% mga tatay. Maraming pamilya ang lalong naghihirap. Maraming bata na nasisira ang buhay at kinabukasan. At kung hindi natin ito bibigyan ng pansin, mas tataas ang krimen sa ating bansa sa mga darating na panahon dahil maraming bata ang nasisira ang buhay. Ma'am Angelique, Pinansin ba kayo? kahit isa walang nakinig. Ay. Kaya po, simula noon, sa abot ng aking kaya, nagseseminar po tayo sa iba-ibang lugar ng ating bansa. So would you say ito po yung dahilan kung bakit nabuo po yung inyong konsepto ng road safety advocacy? Actually, Dahil po ma'am, dyan? nagsimula po kami sa Rider Safety Advocates of the Philippines. Okay. Kasi po, nakita ko na bawat aksidente, basta involved ang rider, ang namamatay rider. Ay, wala kasi siyang protection talaga. Yes, ma'am. But Oo. along the way, with my family and my group, we realized na bakit riders lang? May truck drivers, may jeepney drivers, bus drivers, tricycle drivers na involved. Kaya po nabuo yung Road Safety Advocates of the Philippines, RSAP, para sa lahat. Ayan, okay. Salamat po sa pangunang mga pag-uusap po natin. Yes po. At sa ating pagbabalik po, pag-uusapan naman natin ang kasalukuyang estado ng road safety sa bansa sa pagpapatuloy po yan ng In Person. Nagbabalik ng in-person, kasama natin ngayong gabi si retired Police Colonel Bonifacio Bosita. Ayan. So, how would you describe the state of our roads? Yung kalagayan po ng ating mga kalsada, paano po natin tinitingnan ang road safety situation sa Pilipinas? Gayong, kunyari, yung kalye po, hindi naman ganun kalapad, no? Tapos hinahati natin yan. Merong private vehicles, meron para sa mga motor, meron para sa mga nagbibisikleta. Parang halos wala na kung sapat na espasyo. Tapos may pedestrian pa kayo dun sa gilid. Ano po? Alam nyo, ma'am, kasi tatlo po yung pangunahing importante sa road safety. Number 1, education, enforcement, and engineering. Nabanggit nyo po yung kalsada, O, kalsada which is muna. engineering. Apo. Alam niyo po, bilang advocate, no, may malaking tayong problema dyan. Number 1 po, bigyan ko ma'am kayo na isang example. Yung rider tumatakbo, may lubak, may kasalubong na bus, nalubak yung rider, natumba, nasagasa ng bus. Simpleng lubak, Oho. hindi may paggawa. May mga lokal na pamahalaan kasi na pasensya, no, hindi ko naman papangalanan. May mga irresponsable kasi. Bakit? Lubak lang yan eh. Isa pa lang yun, ma'am. Minor lang yun dapat, yes, no? ay marami sa ating bansa, maraming lubak.
Meron po, Ma'am Angelique, na under construction, putol ang kalsada, walang safety precaution, walang signages. Signage, wala. May mga kalsada po na nagkaroon ng widening, pero nandun pa rin ang mga poste ng Meralco. So kung ikaw ay galing sa isang probinsya na hindi mo kabisado, Mababangga mo yung... ang ganda ng takbo mo. Oo. Andyan pala may poste. Bubulaga na lang bigla. Yes, at may mga kahoy po na nandyan pa rin. So, talagang may problema na we are hoping na ito mabibigyan ng attention ng ating government. And Of course. ayaw kong mag-speculate pero parang bayad na ang mga proyektong ito eh. Parang hopeless na matatanggal. So meron na namang Opo. nag-shortcut ho. Opo. Sa existing system natin you can see yung mga riders po natin, they weave in and out, no? Kung minsan biglang nasa kaliwa na o biglang nasa kanan ho. At yung mga gitnang lanes, nandoon po sila na Ma'am, very hindi ako dangerous. magiging bias ha. Pero dangerous, hindi ba? Ma'am, hindi ako magiging Opo. bias sa'yo kasi at least rider din ako. Opo, opo. Sa hanay ng mga riders, hanay ng mga bus drivers, sa lahat, may mga walang disiplina. In general. Opo. Now, sabi niyo ma'am, may mga riders na bigla na lang lumilipat ng Opo. linya. Bigyan ko po Kasi yung kayo, nagmamadali, di ba? not only that ma'am, bigyan ko po kayo ng simpleng halimbawa. Okay. Sa motorcycle lane sa Commonwealth, may ini-implement dyan ang MMDA na motorcycle lane. Nire-respeto po ba yung lane na yan? Alam niyo ma'am, kaya sabi ko hindi ako bias. Ako rider, andyan yung mga jeep, andyan yung kotse Nandun sa din lane sila sa ko. motorcycle lane. Anong gagawin ko? Siyempre, Lalabas ako. iiwas ka rin. Kaya sabi ko nga, kung ganun ang sitwasyon, huwag namang hulihin ang rider. Oo. Dapat ang hulihin yung nakablock. Oo. Dapat, kung sino yung dapat nandoon, yun yung narespetuhin. Yes po, huwag namang maging bias. Pero I'm just, again, kasi nabu-worry po ako dahil may mga blind spots din po ang mga bihikulo, ang mga private cars, for Exactly. instance, And sometimes, sa una mong tingin, wala walang motorsiklo doon. Biglang, ando na. Kasi mabilis Ma'am, eto, cut kita ma'am dyan. Okay. Ang pinakamalaki kasing problema dyan, balik na naman tayo, education. Alam ng marami nating mga kababayan na kahit wala kang alam, may pera ka, magkakalisensya ka. Alam ng LTO chief yan. Hoy. Ang alam ko nga po, may iniimbestigahan silang accredited training school. Yung ba ma'am non-appearance? Non-appearance? Non-appearance. Pwede ba yun? Ay yung mga corrupt na accredited school. At saka, di ba dapat meron pong practical driving test? Ma'am, ang galing mo, dalawa yan. Bukod sa written, oo. Theoretical driving course, Yes, opo. theory, theoretical, and practical driving course. Pero may mga, I don't know kung ano na status na iniimbestiga ng LTO. Pero yan ang mga information na yan, maliban sa Marites, sa kanila din galing, na may mga accredited school na iniimbestiga nila. Non-appearance, nagbabayad lang, makikita na doon sa portal na nagkaroon siya ng theoretical driving course, practical driving course. So, mapaprocess na yung kanyang lisensya. Ayan. Nako. Ang mabigat kasi ma'am dito, hindi ang pinag-uusapan natin dito, yung corruption. Hindi yung pera yung buhay. Of course. Okay. Kaya ito, dapat po talaga mapigilan. Okay. May mga nagsasabi rin po na hindi naman kulang na yung mga batas dahil sapat na po yung ating mga batas. Ang problema nga po yung implementation nito at yung disiplina din po ng mga motorista. Kayo po ba sumasang-ayon sa ganyang pananaw? Bagaman at may kulang na batas, pero kung titingnan mo ma'am, in general, hindi big deal yon. Kasi tama po kayo, may mga batas naman nandyan. Pero ang problema ma'am, yung implementation, why? May mga personnel ang LTO, hindi marunong magpatupad ng batas. May mga pulis, hindi alam magpatupad ng batas. May local enforcers, hindi alam magpatupad ng batas. May mga motorista, wala ding alam sa batas. Kaya ang gulo. Anong problema, ma'am? Ang daming nasasakripisyo. Maraming namamatay. Marami ang nabibiktima ng katiwalian. Kasi nga,
education. I want to go back to the riders, ano po. Meron ba kayong pag-aaral kung gaano karami talaga po sa mga motorcycle drivers or riders po natin ang talagang nagsanay po sa sa mga batas, trapiko, ano? Alam ba nila kung anong ibig sabihin ng bilog na merong ganon? Alam ba nila na bawal pumasok sa ganitong lugar? O, mga simple road signages? Yes. Okay. Ma'am, alam mo, salamat sa Facebook. Dahil yung mga hindi natutunan ng mga riders, natututunan nila sa Facebook. Ah, I see. And- So present po kayo doon? Yes. And bakit nagkakaroon ng away, banggaan ang pulis at ang motorista, riders particular, and enforcers versus riders? Kasi kung obserbahan nyo, ma'am, mas marami ng motorista, mas maalam sa pulis at enforcer. Ay, Kaya nagkakaroon ng away. And maliban po dyan, ma'am, alam mong nakakatuwa, maraming riders group, organization, na dahil sa kanilang club, dahil sa kanilang organization, naiangat yung knowledge and skills ng mga riders. Kaya ang laki po ng which is kanilang contribution. a good thing, ano ho? Because Yes po. talagang, wala ho talagang kalaban-laban ang isang motorsiklo sa mga malalaking sasakyan. Totoo po. Lalong-lalo na kung bus o truck po ang kanyang Totoo po. Kaya po, napakalaki ng contribution Oho. ng mga riders club, mga riders organization para sa education. Alright, sa dami po ng mga motorsiklo ngayon sa lansangan, ano po ang nakikita niyong pinakamalaking hamon sa pagtitiyak ng kaligtasan ng mga rider? Andiyan na, ma'am, kumbaga, ang importante, sa lahat ng problema, alam mo yung root cause. Should we regulate? Merong sasabi dapat i-regulate na po yung dami ng mga motorcycles Mahirap pong on gawin the yan. road. Oho. Mahirap gawin, ma'am, yan. Bakit po? Kasi, ma'am, may problema tayo sa public transportation. Ayun na. Siyempre, ako, Babalik tayo doon, ano? maliit na manggagawa. Kailangan kong makapasok sa oras sa trabaho ko. Kailangan hawak ko ang aking oras. So, anong mas madali At para sa walang akin? direct route, di ba? Yes, Madaming so sakay-sakay. motorsiklo. Ngayon, yung tanong nyo, ma'am, kanina, babalik na naman tayo, education and enforcement. Yun talaga dapat, education and enforcement and engineering. Yes, Doon lang silang iikot tatlo, yan. opo. Bagong hari daw po ng kalsada, mga motorsiklo na po ngayon. Hindi na daw po. Chismis lang yun. Kasi po, alam nyo, ma'am, Oho. ako bilang pulis dati, hindi ako mahilig sa chismis. Tinitingnan ko. Kung maalala nyo, ma'am, ngayon, ang daming naglalabasan na driver ng four-wheel vehicles. Mga pasaway. Oo Mga, nga. sorry sa term, balasubas daw. Ay, actually, So, hindi naman, so, yun, ma'am, ang patunay na mali yung sinasabing mga riders lang ang hari sa kalsada. May iba-ibang motorista, naghahari-harian. pero alam nyo, sorry po kasi nagagamit din po ang mga riding in tandem ngayon sa mga krimen, di ho ba? Na parang easy crime, easy getaway, tapos covered pa yung face. So, ano ho, mako-comment nyo naman dyan? Alam niyo, ma'am, simple lang kung mabuti kang tao, safe ka. Kung balasubas ka, Ay, delikado ka. ganun ba yun? So, ang punto ko dito, sa riding in tandem, walang taong likas na masama para papatayin ang kapwa niya na walang dahilan. So, para safe tayo, ang formula, number 1, maging mabuti ka sa kapwa mo. Para ligtas ka. Maliban na lang kung mistaken identity, ano ho? Yung may mga mistaken ganyan. identity, parang, alam nyo, ma'am, parang mahirap. May nangyayaring mistaken identity, pero napaka-slim nung chance. Bakit? Kasi po ang kriminal, nag-aaral din yan Hindi naman yung banat lang ng banat So sa advocacy po ninyo, meron po bang ganong reorientation? Alam niyo, ma'am, sorry, ang kriminal, hindi mo kayang pigilan Kung meron ng siya madali lamang. Ang kailangan talagang formula dyan, sa lahat ng ating mga kababayan, kung gusto mong ligtas ka, maging mabuti ka. Yun lang talaga. Opo. At siyempre, alerto ka kasi may mga instances na yung trabaho mo, hindi maiwasan ng kaaway But then, ang mahalaga, maging mabuti ka at alerto.
At behave ka rin sa lansangan, di ba? Yes, Na pero huwag kang alam niyo ma'am, manggigipit sa din ng karanasan ko, kapwa. talagang napakabuti ng Diyos eh. Pag nanalig ka sa Kanya, iingatan ka niya. Ayan. Okay, at sa ating pagbabalik, pag-uusapan naman natin ang mga batas, polisiya at mga reformang maaring makatulong pa rin sa pagpapalakas ng road safety sa ating bansa. Sa pagpapatuloy po yan ng In Person. Nagbabalik ng in-person at kasama pa rin natin ngayong gabi si retired Police Colonel Bonifacio Bosita. Ayan, so Colonel, ito po ano po ang mga polisiya o mga batas na sa tingin po ninyo ay nangangailangan ng pagrepaso siguro Yes. or pagbabago or dapat palakasin pang lalo? Ano ma'am, number one dyan, yung Republic Act 4136. No? Ano po yun? Kasi ngayon, ang mga pinatutupad ng LTO, more on joint administrative order na medyo may kaguluhan. Ano po, at hindi na natin maidetalya ito. Ano po. At ang pangalawa po, yung Republic Act 10930. Ano naman Ito pong Republic Act 10930, ma'am, napakaganda ng intention ng author nito. Number one, kung 5 years yung lisensya mo, wala kang nakumit na violation, pag nag-renew ka, entitled ka ng 10 years validity. Number two, ma'am, kung nagkalisensya Kasi ka... 10 years na po ngayon, Yes, ma'am. walang violation. Number two na intention, ma'am, ng batas na yan is kung nagkalisensya ka, kawani ako ng LTO, nagkaroon tayo ng anomalya, let's say non-appearance or whatever, iimbestigahan tayo, pananagutin ka, pananagutin ako. Yun lang. Pero dito po sa implementing rules and regulations na lumabas, nagpapataw ang LTO, ma'am, ng demerits. At itong demerits na ito, ma'am, kapag naka-40 demerits, automatic revocation ng Of license. license. Now, anong problema po dito, ma'am, sa Republic Act 10930? One, hindi inutos ng batas na magpataw ka ng demerits at i-revoke outrightly ang lisensya. Kailangan ng implementing rules and regulation pa. Nasa na implementing hiwalay. rules and regulations. Oh. Nung nasa Kongreso po ako, nag-pass tayo ng resolution. Nung hindi na tayo congressman, sumulat tayo sa DOTR and LTO. Unfortunately, walang positibong naging response dito. Ano ma'am, balikan ko lang. Number one, hindi inutos ng batas. Number two, alam natin, maraming police at enforcers hindi marunong magpatupad ng batas. So, papaano po yun, ma'am? Bigyan kita example. Bus driver ka, expired ang rehistro ng bus. Pinapatawang ka ng demerits. Hindi naman mo dapat ikaw. Yes. Dapat yung pong operator o may-ari ng bus. Yes. Tapos, ma'am, driver ka ng truck, pumick up ka ng cargo sa pier, na-check overload. Anong Driver ka lang naman eh. Yes. Okay, so paano i-correct yun? Ano ma'am, yun nga, nagpas tayo sa resolution, sumulat tayo sa DOTR, sumulat tayo sa LTO, unfortunately, hindi nabigyan ng positibong action. So ano na lang po ang ginagawa natin ngayon? Pag driver ka, na-revoke lisensya mo, lapit ka sa amin, sa RSAP. Evaluate namin lahat nung hindi dapat na-charge sa'yo. Kino-contest natin sa LTO at napakabuti naman ng LTO na basta tama ka, ang resolution, pabor sa'yo. Ang problema, ma'am, parang band-aid approach yun eh. Paisa-isa. Oo, kasi parang tinatapalan nyo lang yung hinihintay yung mo gap. pang ma-revoke ang lisensya. Oo, so, Alam nyo, ma'am, merong na-revoke ang lisensya na iniwanan ng asawa. hala. Bakit? Wala nga na ba yung kanya asawa, nag-abroad, ang babae. Yung kanya asawa, natukso sa iba, na in love. Ayan na. So, nasira ang pamilya. Maraming ganyang sitwasyon. So, isa po yan. At, naku ma'am, napakarami. Kung pag-uusapan natin yung mga dapat i-correct, ay sobrang dami. Nandiyan pa yung mufflers na basta... Yung maingay na muffler?
Ano pong Yung muffler? maingay, ma'am, okay lang. Bawal talaga yan. Oo. Ang hindi lang ma'am maganda, ma'am, may mga lokal na pamahalaan, may police, may enforcers, basta nagpalit ka ng muffler. Kahit hindi maingay, kahit pasado sa decibel meter, Oo, okay. hinuhuli. May batas ho ba? Anti-muffler law? May ganun ba? May problema, ma'am. Ano mo, ang problema, yun namang mga mayors natin at mga councilors. Hindi naman, matatalino naman yan eh. Ang nakikita ko lang doon sa iba, walang dedikasyon sa public service. Hindi nag-iisip. Siguro yung iba parang tumingala lamang. Pero ma'am, etong maganda nito. More than 90% ng local government units maayos. So aligned na po sa inyong More or mga less, 5% pinupush. lang yung mga pasaway at nagmumistulang ginagatasan ng motorista. Wala silang masamang intensyon nagatasan ng motorista, pero yung ginagawa nila, yun ang nararamdaman ng marami. So more siguro interfacing with mga local government, mga konseho. Yung mga council po ng mga local government. Kasi sila yung gumagawa ng ordinansa eh, di po ba? Tama po kayo. Meron kasi, hindi naman lahat, pero may mga professionals and elected officials pretending na alam nila lahat. Para po sa inyo, ano po ang mas epektibong paraan para mas mataas na parusa po ba? Ang mas makakatulong po o penalties? Mas, yun nga, edukasyon, ano ho, para po sa mga motorista? Secondary yung mataas na penalty. Oo. Hindi siya deterrent, ano? Oo. Dapat strict enforcement. Ano bang problema sa atin? Pag police ka, pasaway ka. Enforcer ka, pasaway ka. So ano nagiging impression ng motorista? Kayo lang ba? So kanya-kanyang diskarte. Kaya dapat strict enforcement. Senador ka, yung driver mo, nag-commit Dumaan dun sa, ano? sa bus lane. Walang sorry-sorry. Dapat pantay-pantay. Alam nyo ma'am, para The law sa should akin... apply to all equally. Yes. And sorry kung ang iba hindi sumasang-ayon sa akin, kaya nahihirapang umangat ang ating bansa, mahina tayo sa enforcement. Okay, pero di ba, marami na tayong CCTV ngayon. Hindi na ho kailangan ng harapan na ina-apprehend po. Kukunan NCAP. ka lang, opo, tama, kukunan ka lang ng picture. No contact apprehension. No contact apprehension. Meron ng ganyan. So far po, ano ang monitor niyo po dito? Is it succeeding? Actually, ma'am, maganda talaga ang no contact apprehension. Kasi nababawasan po ng areglo. Oo. Pero, hindi tayo sang-ayon dyan eh. Completely? Yes. Bakit po? Bakit, ma'am? Gusto ko kasi fair tayo eh. No? One, marami nga na motorista nagkalisensya, walang alam. Pero hindi yun excuse. Pero ang isang mabigat dyan, ma'am, number 2 is, may mga problema tayo sa traffic signs, road signs. Number 3, kung ikaw, ma'am, ay ordinaryong individual, baka hindi mo alam yung iyong kotse, pang-pito ka na may-ari. Kung kanino na napasali niyan. Okay. So, kung ako yung original na may-ari, ma'am, hindi mo alam, pang-pito ka na. Ang dami mo palang penalty na. Atraso. So, lahat ng nakumit nun, akong hahabulin bakit ng ahensya. Oo. Ay, kung ako yung maliit na manggagawa lang, taga Davao ako, Oo nga. anong kapasidad ko ipagtanggol yung aking sarili? Hindi ho ba dapat may transfer of ownership? Dapat. Yung mga sasakyan na yan? Dapat. Oo. May kahinaan nga tayo sa enforcement ng So batas. yun na naman, balik tayo doon. But enforcement na naman. Oo. LTO din ito. Yes. And education na naman. Bakit? Sabi, ignorance of the law, excuses naman. Totoo naman eh. Pero tayo, sa pamahalaan, may responsibilidad na i-educate ang ating tao. Then, pag na-educate mo, that's the time i-apply mo yung ngipin ng batas. Malaki talaga ang problema. Yun na nga ho, yung iba kasi luma na yung kotse, hindi na sila And pupursige. alam niyo ma'am, in fairness naman kay ASEC Lacanilaw, kasi yung mga problema naman ng LTO pinag-uusapan natin, matagal nang nandyan eh. Oho. Ano ma'am, may mga LTO personnel na may problema rin eh. Bakit? Masyadong pinapahirap nila yung transfer of ownership na parang ang dating, kung ikaw ma'am, nadi-discourage ka ng ipatransfer yung ownership. Masyado mahirap. Pag mahirap. Yung madali, pinapahirap. Oo. So, dapat simplehan lang.
madali For na dapat. compliance. Yes, oo. Not only na, hindi naman ibig sabihin for compliance. Yung madali, huwag pahirapin. May mga personnel na, alam nyo, sabi nga, pagka ikaw ay inipit, At nagipit, ayan na. magbibigay ka. Kaya yung iba, intentional eh. Ayan. Ang maganda lang dito sa estilo ngayon ni Asek Lacanilaw, pag nakarating sa kanya, natiwali ka, entrapment ang kakaharapin mo. Ayan, okay. We need people like that. Ano po? Sige po. At sa huling bahagi ng ating panayam, pag-uusapan naman natin ang misyon ng Road Safety Advocates of the Philippines at ang kultura ng responsabling pagmamaneho. Sa pagbabalik po yan ng In Person. Nagbabalik po ang In Person at kasama pa rin natin para sa huling bahagi ng ating panayam si retired Police Colonel Bonifacio Bosita. Ayan, okay. So, ano po ang pangunahing misyon at adhikain po ng inyong organisasyon? Kayo nabanggit nyo kung ba't nyo binuo ito, paano nabuo ito. Ano ba talaga yung inyong misyon? Dalawa po, ma'am, yan eh. Una, itaguyod ang kaligtasan ng bawat motorista sa ating bansa. Yes po. Ikalawa, protektahan ang bawat motorista na disiplinado at marunong sumunod sa batas. Doon po sa pagtataguyod ng kaligtasan ng bawat motorista, sa abot po ng aming kaya, nagkakandak po kami ng libreng road safety awareness seminar. Luzon, Visayas at Mindanao. Kasi katulad po ng nabanggit ko sa inyo, ang problema education. At hindi na rin maganda na magsisisihan pa tayo eh. Kumbaga, gawin na lang natin yung alam nating kaya. Pag patungkol naman, ma'am, doon sa protection ng mga motorista, pag tama, kakampi namin. Yun po ang gusto namin. At paglilinaw po sa ating mga kababayan, hindi namin pinagtatanggol ang mga pasaway na riders at mga drivers. Ang gusto lamang po namin, na ipatupad ng tama at maayos batas para naman hindi kawaawa ang mga kapatid nating motorista na nagsisikap mabuhay ng marangal, ang hirap na nga ng kanilang buhay, naaabuso pa, nabibiktima pa ng maling pagpapatupad ng batas. At hindi po lisensya or license to, ano nga ba, to dominate, no? Ang laki ng iyong sasakyan. Kasi parang lumalabas sa mga balita recently na kung SUV yung sasakyan mo, di ba? O kaya pick up na macho ang dating, pwede mo nang api-apihin ang isang tricycle driver. Tama po kayo O doon. yung po mga riders, Tama po. na sa totoo lang talagang walang kalaban-laban, kung, di ba? Pagdating na lang sa aggression sa kali, talagang Yes po, wala tama akong po kayo. laban, di ba? Kaya dapat malaki o maliit ang sasakyan mo, dapat responsible ka. Dahil, alam niyo po, isa sa sinasabi ko sa ating seminar, mag-ingat mabuti. Kasi kapag na-involve ka sa aksidente, bagamat hindi mo gusto, pero namatay yung biktima, kung may pamilya yon, parang pinatay mo na rin yung buhay at Yung kinabukasan kinabukasan po ng nila. pamilya niya. And So take note, ma'am, nabanggit ko na sa'yo kanina, libo-libo ang namamatay sa road crosses. Oh, yes, I can just imagine. Alam nyo, kapag dumadaan tayo sa lansangan at merong aksidente, usually pag nakita mo nakahandusay na po sa kalye, ang biktima po, motorcycle rider or yung pasahero po niya. Actually, ma'am, siguro Sila po hindi ka yun sasang-ayon sa akin. Pag may namatay sa kalsada, hindi yun ang tunay na biktima eh. Ang biktima po yung pamilya niya. Yung pamilya, lalo yung mga Oo. anak. So true, of course. Napakahirap sa mahirap na pamilya yung namamatay ang tatay o ang nanay. Sobrang hirap. Yes, I will agree with you there. Pero of course, it's not a happy death, di ba? Alam niyo yon na masaya kayong sumakay sa inyong sasakyan, patungo sa inyong destinasyon, and you never made it. Kasi nga, may bumangga sa inyong Yun ang malungkot. Okay, nabanggit niyo itong mga seminar. So, sa mga nakaraang taon, ano pa po yung mga mahalagang programa at project po ng RSAP na inyo pong pinatupad para sa mga motorista? Actually, ma'am,
hindi kami lumalayo doon eh. Libreng seminar. Saan ginagawa itong mga seminar na ito? Iba-ibang lugar, ma'am, kasi sa part namin hindi mahirap. Paano po makasali dyan? Halimbawa, ma'am, ikaw ay taga Nueva Ecija or Mindanao. Magparamdam ka lang sa amin. Gusto mo ng seminar sa lugar mo. Okay. Kami na makikipag-coordinate sa barangay captain or Okay. sa lokal na pamahalaan. Welcome naman kami sa kanila eh. So, pagka okay na sa barangay captain or sa lokal na pamahalaan, padala lang kami ng letter para may formal approval. Then after that, i-post lang namin sa Facebook. Sino po mga dumadalo dyan? Iba-ibang klaseng driver? Wala po kami rider? pinipili, ma'am. Oho. Kung maalala nyo, binanggit ko, Rider Safety Advocates, Yes. RSAP. Yes. Nagkaroon kami ng Road Safety Advocates, RSAP, para makover lahat ng motorista. Road and riders, okay. Yes. Pero may mga kababayan tayong humihingi ng tulong like OFW, senior citizen, hindi motorista. Eh, alam ko po ang mentalidad ng korap or tiwali na kapag tumulong ka na, masama pa rin ang paningin sa'yo. Kaya po kami nagparehistro ng another organization sa Securities and Exchange Commission. Opo. Ito po yung Real Service Advocates of the Philippines. RSAP pa din. ARSA pa rin. At pag pinagsama-sama po namin ito, ito po yung tinatawag naming responsableng serbisyo at advokasya para sa mga Pilipino, RSAP, Tagalog version. Okay. So, covered po iba't ibang Yes aspeto. po, wala po kaming pinipili. Hindi man kami super galing, limited ang resources, limited ang kapasidad, but we are doing our best na tumulong, lalo na sa mahihirap nating At malaki ang impact, ano ho, Yes sa po, lipunan. kasi po nakikita at nararamdaman namin yan. Nababago po ba ang attitude or yung pong mga, ano nga ba, mindset po ng mga nakakadalo sa inyo po mga seminar? Yes, ma'am. Kasi po, first part ng aming seminar ay sinasabi namin doon sa mga attendees, mga participants, na kailangan disiplinado ka. Bakit? Pag namatay ka, patay ka na, hindi mo na makakapiling ang pamilya mo, dadanas ng miserableng buhay ang pamilya mo, at maaring masira ang buhay at kinabukasan ng anak mo. At pag nasira ang buhay at kinabukasan nila, walang sino mang may kapasidad na bawiin pa yan. Dahil sa mali mong pagmamaneho, masasakripisyo buong pamilya mo at yung mga susunod na lahi sa pamilya mo. Kaya talagang gagamitin ang talino, doble ingat. Yung po, ma'am, ang paulit-ulit sinasaksak ko sa isip nila. Kaya nagigising sila na, paano nga pala pag namatay ako? Paano yung pamilya ko? Doon po, hindi ako masyadong, pagdating po doon sa traffic rules and regulations, alam naman nila yan eh, yung no beating the red light. Tama. Respetuhin yung alam naman nila yan eh. So ang binibigyan po natin ng malaking parte sa seminar is ingatan mo ang buhay mo. Kasi pag na-disgrasya ka, masasakripisyo pamilya mo. So, yung iba yung apilan ni po ninyo. Iba no? po. Meron din siyang puso, diba? Dapat po doon. Kasi ma'am, once na naipakita ko sa'yo na mahalagang buhay mo, kahit walang pulis, mag-helmet ka. Yan. Kahit walang nakabantay na enforcer, hindi ka mag-beating the red light. Yes. Kasi alam mo, mahalaga ang buhay mo. Unlike sabihin ka sa'yo, ma'am, kailangan may helmet ka, kailangan wag kang mag-beating the red light. Ay kung walang nakabantay na pulis, Go ka na lang ng go ka lang. Pero pag sinabi ko sa'yo, ma'am, mahalagang buhay mo, ingatan mo yan, iisa yan. Kawawa pamilya mo pag na-disgrasya ka. Yan. Paulit-ulit yan. Yes. Yun po ang approach natin. And mas effective po yung approach Mas na yan. effective po. Okay. Ano po ang panawagan ninyo sa pamahalaan kanina? Nabanggit nyo yung mga batas na kailangan, well, either ayusin o kaya talagang ipatupad. Ang mga motorista, panawagan nyo rin po sa kanila at sa publiko upang mas maging ligtas po tayong lahat sa paggamit ng kalsada. Sa mga government officials, lalong-lalo na po sa mga lokal na pamahalaan, kayo naman po ay nanunungkulan bilang mga public servants. Ipakita po ninyo, gawin po ninyo. Dahil ang nararamdaman po ng iba nating mga kapatid ng motorista, ginagawa ninyo silang gatasan. At alam ko naman, hindi ganon ang inyong intention. Pero dahil
sa maling implementasyon, maling ordinansa. Yan po ang nakikita ng mga motorista. Sa mga motorista naman po, kung kayo ay nagkalisensya na hindi kayo nagkaroon ng kaukulang seminar, alamin po ninyo ang batas at sundin ninyo ang batas. At ang ikatlo, maging mabuti po kayo sa lahat. Walang pinipili, walang kinikilingan. At sa mga pulis at enforcers, doon sa hindi alam ang batas na pinatutupad, mag-aral po kayo, nakakahiya naman kayo. Ano po? At dapat po ninyo ipatupad ng tama at patas ang batas para hindi naman kayo nakakasira sa inyong ahensya na pinipresenta. Ano po? Ayan, ako, maraming salamat po, Colonel Bosita. Maraming salamat sa panahon at mahalagang mga pananaw at patuloy na pagsusulong po ng kaligtasan ng ating mga kalsada. Thank you po sa inyong advokasya. Muli, nakasama po natin ang founder ng Road Safety Advocates of the Philippines, retired Colonel Bonifacio Bosita. Maraming salamat po. Maraming salamat, ma'am. Every journey comes with responsibility. Road safety is not solely the responsibility of traffic enforcers or government agencies. It is a shared duty among all road users. And with every act of respect for the law, for our fellow motorists, for pedestrians, for commuters, we help build a culture of discipline, accountability, and concern for one another. Because at the end of every journey, what matters most is that everyone gets home safely. At yan po ang tunay na mukha sa likod ng mga balita at mga isyong pinag-uusapan, matapang na humarap at nagpakilala. Ako po si Angelique Lazo at ito ang In Person. Thank you po, Colonel Bosita. Thank you, ma'am. Dami ko natutunan.